Wala nang basbas ang kasal natin, kaya umalis ka na sa mansyon ko. Ito ang mga salitang dumurog sa mundo ni Alodia Luis Lagdameo. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, itinabay siya ng kanyang asawang si Juan Felix del Fuego para sa ambisyong magkaroon ng tagapagmana sa piling ng kabit nitong si Bettina. Ang hindi alam ni Felix, baog ang pangarap niyang inaalagaan habang ang tunay niyang anak ay daladala ni Alodia sa kanyang paglisan. Makalipas ang 3 taon, babalik si Alodia, hindi na bilang ang mahinang asawa na pwedeng tapakan, kundi bilang isang makapangyarihang bilyonaryo na may hawak ng leeg ng mga Del Fuego. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang isang matinding lihim, ang batang si AJ, ang tunay na tagapagmana na kailanman ay hindi makikilala ni Felix. Sa mundo ng mga lihim, paghihiganti at traidor, may pag-asa pa bang maghilom ang mga sugat ng nakaraan? O tuluyan na bang maglalaho ang pag-ibig sa gitna ng mga kasinungalingan ni Bettina at ng misteryosong si Enrico? Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga ka-storyteller. Handa na ba kayong muling pakuluin ang inyong mga dugo at antigin ang inyong mga puso? Ngayon, itatampok natin ang isang kwentong magtuturo sa atin na ang bawat luha ay may kapalit na lakas at ang bawat pagtataboy ay may nagbabadihang pagbabalik. Paano kung ang taong pinangakuan ka ng habang buhay ay siya rin magsasabi sa iyo na umalis ka na sa buhay ko? Ito ang kwento ni Alodia, isang babaeng itinapon sa gitna ng unos, ngunit babalik bilang isang bagyong hinding-hindi mapipigilan. Halina't pakinggan natin. Ang mga chandelier sa mansyon ng mga Del Fuego ay tila nawala ng kinang ngayong gabi. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Alodia Luis Lagdameo del Fuego. Suot ang isang simpleng puting bestido na tila sumasalamin sa kanyang maputlang mukha. Sa tapat niya, nakatayo ang kanyang asawang si Juan Felix del Fuego, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ngunit ngayon ay siya mismo ang bumubura sa kanilang kasaysayan. Wala nang basbas ang kasal natin, Alodia. Kaya mas mabuting umalis ka na sa mansyon ko bago pa sumikat ang araw. Malamig na wika ni Felix. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan, parang isang hatol ng kamatayan sa pandinig ng babae. Naniga si Alodia sa kanyang kinatatayuan. Ang mga papeles ng annulment na nasa ibabaw ng lamesang mahogany ay tila nanunukso sa kanya. Ganoon na lang ba yun kadali, Felix? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Pagkatapos kong protektahan ang pangalan mo sa media at sa pamilya mo? Tumalikod si Felix at humarap sa bintana. Tiningnan ng malawak na lupain ng Del Fuego Estate. Buntis si Bettina. Siya ang babaeng mahal ko at siya ang nagdala ng katuparan sa pangarap kong magkaroon ng tagapagmana. Ititira ko siya rito at pakakasalan ko siya sa sandaling lumabas ang desisyon ng korte. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pilit na ibinabaon sa puso ni Alodia. Ang pangarap nilang anak, isang bagay na 3 taon nilang pinaghirapan ngunit hindi ibinigay sa kanila, ay madali palang makuha sa ibang babae. Ang hindi alam ni Felix, may munting buhay na ring tumitibok sa sinapupunan ni Alodia. Balak sana niyang sorpresahin ang asawa ngayong gabi, ngunit ang sorpresa ay napalitan ng trahedya. But promise me to take care of yourself, Alodia. Dagdag ni Felix. Lumingon siya ngunit hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Wala na ako sa buhay mo para alagaan ka. Hahanap na lang ang abogado ko ng paraan para sa settlement mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alodia. Isang tawang puno ng pait, pighati, at unti-unting namumuong galit. Inayos niya ang kanyang tayo. Pinahid niya ang isang luhang pilit na kumawala at itinaas ang kanyang baba. Narito na ang Alodiang palaban, ang babaeng hindi yuyuko sa harap ng pagkatalo. Hindi ko kailangan ng settlement mo, Felix. Hindi ko kailangan ng kahit anong galing sa'yo. Matatag niyang wika. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Huwag kang mag-alala. Kung ano mang mangyari sa buhay ko, kung saan man ako ipadpad ng kapalarang ito, wala ka na doon. Wala ka nang pakialam. Humakbang siya ng malapit. Sapat na para maramdaman ni Felix ang init ng kanyang presensya sa huling pagkakataon. Pag-iingat ka rin, Felix. Sana ay mahanap mo ang kaligayahan, ang anak na pinapangarap mo, at sana ay lumigaya ka sa piling ng girlfriend mo. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Felix. Ang titig na dati ay puno ng pag-ibig, ay ngayon ay pununan ng kawalan. Huwag na sanang muli mag-cruise ang landas natin.
Goodbye, Felix. Mabilis na tumalikod si Alodia. Hindi siya kumuha ng kahit anong mamahaling gamit. Tanging ang kanyang sarili at ang munting sikretong dala niya sa kanyang sinapupunan ng kanyang bitbit. Paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa kanyang paglisan. Habang naglalakad palayo, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala. Maliit na Del Fuego. Hindi ka kailangan ng iyong ama. Tayong dalawa lang. Sapat na. Sa loob ng mansyon, nanatiling nakatayo si Felix. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Akala niya ay ito ang kaligayahang gusto niya. Ngunit bakit tila masaging madilim ang paligid na mawala ang anino ni Alodia sa kanyang pintuan? Hindi niya alam. Doon sa dilim ng hardin, nakangising nakamasid sa Bettina. Ang babaeng akala niya ay ang kanyang bagong simula, ngunit siya pala magiging simula ng kanyang pagbagsak. Habang humahagibis ang sasakyan ni Alodia palayo sa mansyon, nanatiling nakatayo si Felix sa gitna ng sala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila nababalot ng bigat na hindi niya maipaliwanag. Subalit ang katahimikang iyon ay agad na bumasag nang bumukas ang pinto mula sa garden at pumasok si Bettina. Suot ang isang mamahaling silk robe, dahan-dahang lumapit si Bettina kay Felix. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad ng pag-aalala, ngunit sa loob-loob niya ay nagbubunyi siya. Sa wakas, napaalis na rin ang reyna ng mansyong ito. Felix, mahal, okay ka lang ba? Malambing na tanong ni Bettina sabay hawak sa braso ng lalaki. Nakalis na ba siya? Pasensya ka na kung kailangan mong gawin yun, pero kailangan nating isipin ang kapakanan ng baby natin. Huminga na malalim si Felix at pilit na ngumiti. Para sa inyo to, Bettina. Gusto ko, paglabas ng anak natin, maayos ang lahat. Wala siyang maririnig na kung anong chismis tungkol sa akin at kay Alodia. Ang bait mo talaga. Hinalikan ni Bettina si Felix sa pisngi. Magpahinga ka na, mahal. Ako na ang bahala rito. I'll make sure this place feels like a real home for us. Nang makakyat na si Felix sa itaas upang magpahinga, agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Bettina. Nawala ang lambing at napalitan ito ng isang malamig at mapanuring tingin. Naglakad siya patungo sa madilim na bahagi ng balkonahe at kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero ang mabilis niyang tinawagan. Hello, Enrico? Bulong ni Bettina. Ang boses ay puno ng katusuhan. Wala na siya. Nakaalis na ang asawa niya. Naniwala si Felix sa lahat ng sinabi ko. Akala niya sa kanya talaga ang dinadala ko. Isang malakas at nakakakilabot na tawa ang sumagot sa kabilang linya. Si Enrico, ang lalaking matagal nang may lihim na galit sa mga Del Fuego at ang tunay na ama ng batang dinadala ni Bettina. Magaling, Bettina, wika ni Enrico. Konting tiis na lang. Hayaan mong isipin ng tangang yan na siya ang ama. Kapag nakasal na kayo at nakuha na natin ang pirma niya sa mga shares ng kumpanya, ilalaglag na natin siya. Ang yaman ng mga Del Fuego ay mapupunta sa atin at sa anak natin. Siyempre naman, mahal. Ginagawa ko ito para sa atin. Sagot ni Bettina habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi alam ni Felix na ginagamit ko lang siya bilang panakip butas at tutungtungan para makuha ang lahat. He's too blinded by his desire for an heir. Huwag kang magpapatangay sa emosyon. Siguraduhin mong walang makakaalam na nagkikita tayo. At sa Alodia, siguraduhin mong hindi na siya babalik sa buhay ni Felix. Don't worry, Enrico. Hindi na babalik ang babaeng yun. Masyado siyang mataas para magmakaawa pa kay Felix. Ngayon, ako na ang reyna rito. Ipinatong ni Bettina ang tawag at tumingin sa labas. Sa ulan na patuloy na bumubuhos, wala siyang pakailam kung anong mangyayari kay Alodia sa gitna ng bagyo. Ang mahalaga sa kanya ay ang ginto at kapangyarihan na malapit na niyang mahawakan. Samantala, ilang kilometro ang layo mula sa mansyon. Itinigil ni Alodia ang kanyang lumang sasakyan sa gilid ng kalsada. Doon, sa gitna ng dilim, doon lamang siya bumigay. Humagulgol siya habang nakayakap sa Maribela. Felix, bakit? Bulong niya sa gitna ng hikbi. Bakit mas pinili mong maniwala sa kanya kaysa sa akin? Bakit mo kami itinapon ng anak mo? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling nanumbalik ang kanyang lakas. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Ang malambot na Alodia ay unti-unting namamatay at ang isang Alodia na puno ng determinasyon ang isinisilang. Hinding-hindi ko ipapaalam sa iyo tungkol sa anak natin, Felix. Kapag nagkita tayong muli, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang gabing ito. Sisiguraduhin kong wala ka nang babalik ang Alodia na mahina. Pinaandar niya muli ang sasakyan. Patungo siya sa isang lugar na walang nakakaalam. Isang bagong simula.
malayo sa laso ng mga Del Fuego. Basang-basa ang kalsada at halos zero visibility na sa kapal ng ulan. Ngunit hindi tumigil sa Alodia sa pagmamaneho hanggang sa marating niya ang isang maliit at lumang rest house sa dulo ng Laguna. Isang ari-ari ang naiwan sa kanya ng kanyang yumaong lola na hindi alam ni Felix. Pagkapasok sa loob, bumagsak siya sa sahig. Ang pagod, puyat, at sakit ng kalooban ay tila isang malaking alon na tuluyan siyang tinangay. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, isang matinding kirot sa kanyang puso ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Hindi, wag muna ngayon. Bulong niya habang sapo ang kanyang tiyan. Sa kabila ng takot, pinilit niyang tumayo at uminom ng tubig. Hindi siya pwedeng sumuko. May buhay na umaasa sa kanya. Kinabukasan, maagang nagtungo si Alodia sa isang maliit na klinika sa bayan, malayo sa mga high-end na ospital sa Makati, kung saan kilala ang mga Del Fuego. Gumamit siya ng ibang pangalan sa logbook, Alodia Luis Lagdameo. Wala ng Del Fuego. Miss Lagdameo, base sa ultrasound, 8 linggo ka ng buntis, saad ng matandang doktora habang nakatingin sa monitor. Pero kailangan mo mag-ingat. Masyadong mataas ang stress levels mo. Kung hindi ka magpapahinga, baka mawala yung bata sa'yo. Tinitigan ni Alodia ang maliit na itim na tuldok sa screen. Doon ay nakita niya mabilis sa pagtibok ng isang munting puso. Doon, sa unang pagkakataon, matapos siyang itaboy, ngumiti siya, isang ngiting may kalakip na panunumpa. Gagawin ko ang lahat, Dok. Hindi mawawala ang anak ko. Lumipas ang mga buwan. Habang si Felix ay abala sa paghahanda para sa kanyang kasal kay Bettina, si Alodia naman ay abala sa muling pagtatayo ng kanyang buhay. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas na hindi galing kay Felix upang magkaroon ng kapital. Sa tulong ni Mang Terio, ang dating hardinero ng kanyang lola, sinimulan niyang buhayin ng isang maliit na farm na unti-unti niyang ginawang isang organic skincare line. Ang kanyang katalinuhan sa negosyo na dati ay ginagamit niya para tulungan si Felix, ay ngayon ay ginagamit na niya para sa sariling tagumpay. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Gabi-gabi, tinitingnan niya mga balita sa social media. Nakikita niya mga larawan ni Felix at Bettina sa mga high society events. Kitang-kitang saya sa mukha ni Felix habang nakahawak sa tiyan ni Bettina. Ang sakit, di ba? Bulong ni Mang Terio, isang hapon habang nakikita si Alodia na nakatingin sa diaryo. Tumingin si Alodia sa matanda. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Dati po, Mang Terio. Pero ngayon, nakikita ko na lang ay isang lalaki niloloko ng sarili niyang katusuhan. Hahayaan ko silang magsaya sa kasinungalingan nila. Dahil kapag bumagsak sila, sisiguraduhin kong wala silang mahahawakang kamay ko. Habang naglalakad si Alodia pabalik sa kanyang kwarto, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang text message. Mag-ingat ka, Alodia. Hindi lang si Felix ang kalaban mo. May mas malaking laro sa likod ng pagbubuntis ni Bettina. Kumunot na noon ni Alodia. Sino si E? At anong laro ang tinutukoy nito? Ngunit bago pa man niya malaman, o maisip ng malalim ito, naramdaman niya ang unang sipa ng kanyang sanggol. Isang malakas na sipa. Isang paalala na ang laban ay hindi na lang para sa kanya. Maganda ka, Felix Del Fuego. Bulong ni Alodia sa hangin. Dahil ang babae itinapon mo sa gitna ng bagyo, ay babalik bilang isang unos na kailanman ay hindi mo mapipigilan. 3 taon ang nakalipas. Ang penthouse suite ng Lagdameo Prime Holdings sa gitna ng Makati ay napapaligiran ng salamin. Tanaw ang buong syudad na dati ay tila lumamon sa pagkatao ni Alodia. Ngunit ngayon, ang lungsod na ito ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya na si Mika. Ma'am, handa na po ang mga documents para sa merger ng Del Fuego Shipping Lines. Balita ko po, desperado na sila makakuha ng investor dahil sa sunod-sunod na pagkalugi ng kanilang mga cargo vessels. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alodia. Maikli na ang kanyang buhok. Mas matalim ang mga titig at ang bawat kilos ay puno ng autoridad. Hayaan mo sila maghintay, Mika. Gusto ko silang makita magmakaawa bago ko pirmahan ng kahit anong papeles. At nga pala, ma'am, tugtong ni Mika. Nandito na po si AJ. Biglang lumambot ang mga mukha ni Alodia. Tumakbo papasok ang isang batang lalaki na may kulot na buhok at mga matang kamukhang kamukha na kay Felix. Ngunit ang talino at tapang ay lantarang nakuha sa kanyang ina. Mommy, I finished my puzzle. Masayang wika ng bata. Siya si Alphonse Juan, ang sekretong itinago ni Alodia sa mundo. Good job, my little king. Hinalikan ni Alodia ang noo ng anak.
maglaro ka muna kay Tita Mika ha. May tatapusin lang si Mami na lumang basura. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng pamilyar na mansyon ng mga Del Fuego, usok ng sigarilyo at tensyon ng namamayani. Magulo ang buhok ni Felix. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng stress. Sa loob ng 3 taon, tila sinalanta ng malas ang kanyang buhay. Ang kanyang asawa o ang akala niyang asawa na si Bettina ay madalas nang wala sa bahay. Ang anak nilang si Enzo ay palaging sakitin at malayo ang loob sa kanya. Felix, kailangan natin ng pera. Sigaw ni Bettina habang pababa ng hagdan, suot ang isang mamahaling designer dress. Bakit ang halbugan tseka na binigay mo sa akin? Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Pera na naman, Bettina. Pagalit na tumayo si Felix. Naghihingalo na ang kumpanya. Ang dami nawawalang pondo at hindi ko malaman kung saan napupunta. Imbes na tulungan mo ako, puro ka gastos. Wala akong pakialam sa kumpanya mo. Obligasyon mong buhayin kami ng anak mo. Singhal ni Bettina habang padabog na lumabas ng bahay. Hindi alam ni Felix na ang perang nawawala sa kumpanya ay unti-unting sinisip-sip ni Enrico sa tulong ni Bettina. Ang mansyong dati ay puno ng pangarap ay naging isang impyerno para sa kanya. Isang gabi, nakatanggap ng tawag si Felix mula sa kanyang board of directors. Sir Felix, may isang firm na handang mag-bail out sa atin, ang LL Enterprise. Hawak na nilang 40% ng shares natin sa market at gusto nilang makipag-meeting sa inyo bukas sa Peak Hotel. Nabuhayan ng loob si Felix. Ito na ang huling barahan niya para maisalba ang Del Fuego Shipping Lines. Sige, ituloy ang meeting. Kilalanin natin kung sino may-ari ng LL Enterprises. Humarap si Felix sa salamin. Matanda na siyang tingnan. Kumpara noong iniwan niya si Alodia, may kung anong pagsisisi ang laging dumadaloy sa kanyang puso. Tuwing naaalala ang gabing itinaboy niya ang babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin siya. Nasaan ka na? Alodia, pulong niya. Hindi niya alam. Ang LL ay nangangahulugang Alodia Luis at ang babaeng kanyang sinaktan ay handa nang ibigay ang pinal na dagok sa kanyang naghihingalong dangal. Sa isang madilim at eksklusibong bar sa labas ng lungsod, magkaharap na nakaupo sina Bettina at Enrico. Hindi tulad ng kanyang pag-uugali sa harap ni Felix. Dito ay malaya si Bettina na maging sariling isang babaeng puno ng ambisyon at walang pakundangan. Nagsisimula na silang magduda, Enrico. Seryosong sabi ni Bettina habang iniinom ang kanyang wine. Si Felix, parang asong ulol na naghahanap kung nasaan na nawawalang pondo. Malapit na niyang matunto ng mga ghost accounts na ginawa natin. Tumawa ng mahina si Enrico. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katusuhan. Hayaan mo siyang maghabol sa sarili niyang buntot. Ang mahalaga, nakuha na natin ang higit sa kalahati. Ang kailangan na lang natin ay ang huling pirma niya sa merger. Kapag pumasok na ang LL Enterprises, doon na natin ibubuhos ang lahat ng kasalanan sa kanya. Si Felix ang lalabas na nagnakaw sa sarili niyang kumpanya. Pero sino ba ang may-ari ng LL Enterprises na yan? Tanong ni Bettina. Masyadong mailap. Wala akong mahanap na litrato sa internet. Kahit sino pa siya, siya ang magiging huling pako sa kabaong ni Felix. Sagot ni Enrico, sabay haplos sa kamay ni Bettina. At kapag nangyari yon, malaya na tayo. Tayo ng anak natin. Kinabukasan, sa The Peak Hotel, hindi mapakali si Felix. Inayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin ng elevator. Ito na ang huling pagkakataon niya. Kung hindi siya papayag sa merger, tuluyan ng babagsak ang Del Fuego Shipping Lines. Pagpasok niya sa private conference room, tanging isang malaking swivel chair ang nakatalikod sa kanya, nakaharap sa malawak na bintana na tanaw ang buong skyline. Good morning, paniwala ni Felix. Pilit na pinapatatag ang boses. I am Juan Felix Del Fuego. I'm here to discuss the merger. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. Ang unang nakita ni Felix ay isang pares ng sapatos na gawa sa mawahaling balat. Kasunod ang makinis na binti hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo ni Felix. Ang kanyang puso ay tila nakalimot tumibok. Alodia? Nauutal niyang sambit. It's Miss Lagdameo now, Mr. Del Fuego. Malamig na tugon ni Alodia. Wala ni isang emosyon ang makikita sa kanyang mga muka. Mas lalo itong gumanda. Ngunit ang ganda nito ay tila isang matalim na kristal na handang humiwa. Ikaw? Ikaw ang may-ari ng kumpanyang ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Felix. Ang Alodia ang itinapon niya sa ulan ay ang Alodia ang may hawak ng kanyang leeg ngayon. Surprised? Tumayo si Alodia at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng orasan
na nagbibilang ng katapusan ni Felix. Sabi ko sa'yo, di ba? Kung saan man ako ipadpad ang kapalaran ko, wala ka na doon. Pero mukhang ang tadhana na mismo naglapit sa atin para pagbayarin ka. Alodia, makinig ka. No, Felix, ikaw makikinig. Pagputol ni Alodia, ibinagsak niya ang isang makapal na folder sa lamesa. Ito ang mga kondisyon ko. Pipirmahan mo ito. O bukas na bukas din. Makikita mo mga pulis sa pintuan ng mansyon mo dahil sa mga anomalya sa kumpanya mo na ako lang ang may ebidensya. Nanlambot ang mga tuhod ni Felix. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanan ng babagsak siya o ang mga makita niyang galit at puot sa mga mata ng babaeng dati ay tanging pag-ibig lang ang ibinibigay sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Mahinang tanong ni Felix. Dahil tinuruan mo ako, Felix? Bulong ni Alodia malapit sa kanyang tainga. Tinuruan mo ako maging ruthlessly selfish. Ngayon, pirmahan mo ang papeles o panoorin mong maglaho ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi alam ni Felix na habang nagaganap ang komprontasyong ito, sa labas ng hotel ay naghihintay si Enrico. Nakamasid at handa ng hilahin ng gatilyo ng kanyang sariling plano. Nanginginig ang kamay ni Felix habang hawak ang ballpen. Sa harap niya, sa Alodia ay parang isang estatwa ng yelo. Napakagandang ngunit napakalamig. Bawat segundo ng katahimikan sa loob ng conference room ay tila lalong nagpapabigat sa hangin. Alodia, please, pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi lang tungkol sa negosyo ito, di ba? Pagsusumamo ni Felix. Para sa akin, Felix, negosyo lang ito. Huwag mong bigyan ng kulay isang bagay na matagal mo nang pinatay. Sagot ni Alodia habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. May 5 minutes ka na lang. May board meeting pa ako. Bago pa makasagot si Felix, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Bettina. Hingal na hingal at bakas ang galit sa muka. Nakasunod sa kanya ang security ni Alodia na pilit siyang pinipigilan. Felix, ano to? Bakit nakikipag-usap ka sa babaeng ito? Sigaw ni Bettina. Ngunit napatigil siya ng masipat ng maayos si Alodia. Ang dating Alodia na lagi nakayoko at simpleng manamit ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng naglulunsad ng kapangyarihan. Ikaw? Diring-diring tiningnan ni Bettina sa Alodia. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nagpakalayo-layo ka na matapos kang palayasin ni Felix? Ngumiti ng tipid sa Alodia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Miss Romero, o dapat ko bang sabihin Mrs. Del Fuego? Mukhang hindi ka updated. Ako may-ari ng kumpanya magliligtas o tuluyang rurubdob sa asawa mo. Namutla si Bettina. Lumingon siya kay Felix na ngayon ay nakayuko lang. Felix, huwag kang papayag. Siguradong hihiganti lang ang babaeng yan. Wala siyang choice, Bettina. Mahinang sabi ni Felix. Siya lang ang may kakayahang pigilan ang forced closure ng mga ari-arian natin. Lumapit si Alodia kay Bettina, sapat na para maamoy ng huli ang mamahaling pabango ng unang asawa. Huwag kang mag-alala, Bettina. Hindi ko kailangan ng asawa mo. Tapos na ako sa mga basurang itinapon ko na. Ang kailangan ko lang ay ang pirma niya. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang video intercom sa lamesa ni Alodia. Ang mukha ng isang batang lalaki ang lumitaw sa screen. Mommy, are you done yet? We promised to go to the park with Tito Enrico. Agad na pinatay ni Alodia ang screen. Ngunit huli na. Nakita ni Felix ang bata. Nakita niya ang pamilyang nahugas sa mga mata nito. Isang matinding kuryente ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Alodia, sino yon? Sino ang batang yon? Tanong ni Felix. Ang boses ay puno ng pagtataka at umuusbog na pag-asa. Wala kang pakialam sa buhay ko, Felix. Pirmahan mo na to para matapos na tayo. Mariing sabi ni Alodia. Ngunit sa loob-loob niya ay nararamdaman niya ang panganib. Nabanggit ng kanyang anak ang pangalang Enrico. Isang pangalang hindi niya alam na konektado pala sa kanyang mga kaaway. Tito Enrico? Bulong ni Bettina sa sarili. Kinabahan siya. Alam niyang si Enrico ang tunay na ama ng kanyang anak. Pero bakit kasama ito ni Alodia? Naglalaro ba sa magkabilang panig si Enrico? May bago ka na bang karelasyon, Alodia? Tanong ni Felix. May bahay ng selos na hindi niya mapigilan. Si Enrico ba ang bago mo? Tumawa si Alodia ng malakas. Felix, hindi lahat ng tao ay katulad mo na mabilis magpalit. Si Enrico ay isang business associate. At ang anak ko, siya ang buhay ko. Isang buhay na wala kang kinalaman. Kinuha ni Alodia ang mga papeles na pinirmahan ni Felix sa wakas. Meeting adjourned. Guard, escort them out. Habang palabas ng building, hindi maalis sa isip ni Felix ang mukha ng bata.
Habang si Bettina naman ay nanginginig sa takot. Takot na baka ang plano nila ni Enrico ay mabuking o baka naman siya ang niloloko ng sarili niyang kasabwat. Sa loob ng kanyang opisina, napasandal si Alodia sa kanyang upuan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na mabilis ang tibok. Masyadong malapit na. Bulong niya. Kailangan ko nang tapusin ang larong ito bago pa nila malaman ng totoo. Hindi mapakali si Felix sa loob ng kanyang madilim na silid sa mansyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng batang nakita niya sa monitor ni Alodia. Ang mga mata, ang hugis ng labi, tila tinitingnan niya ang sarili niyang refleksyon noong bata pa siya. Imposible. Bulong niya sa sarili habang humihitit ng sigarilyo. Sabi niya, wala siyang pakialam sa akin. Pero ang batang yun, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Ben. Ben, kailangan ko ng impormasyong tungkol kay Alodia Luis Lagdameo sa nakalipas na 3 taon, saan siya nanganak, kailan at kung sino ang nakatalang ama ng bata. At isa pa, alamin mo ang koneksyon niya kay Enrico Galvez. Habang abala si Felix sa paghanap ng katotohanan, si Bettina naman ay tila praning na naglalakad sa garden. Hindi niya maunawaan kung bakit nabanggit ng anak ni Alodia ang pangalan ni Enrico. Enrico, sagutin mo ang tawag ko. Inis na bulong ni Bettina sa telepono. Nang sa wakas ay sumagot si Enrico, bakas ang lamig sa boses nito. Ano na naman ba, Bettina? Huwag kang tumawag ng tumawag, baka mahalata tayo ni Felix. Nakita ni Felix si Alodia at narinig namin ang anak niya tinawag kang Tito Enrico. Anong ibig sabihin nito? Niloloko mo ba ako? Business lang ang lahat, Bettina. Ginagamit ko sa Alodia para magpadali ang pagbagsak ni Felix. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang mahal ko. Pagsisinungaling ni Enrico. Focus ka lang kay Felix. Siguraduhin mong hindi siya magdududa sa anak niyo. Ipinatong ni Bettina ang tawag. Pero hindi siya kumalma. Alam niya ang ugali ni Enrico. Isang ahas na handang manuklaw ng kahit sino para sa sariling interes. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Ben na may dalang brown envelope. Inilapag niya ito sa harap ni Felix. Sir, mahirap pasukin ang records ni Miss Lagdameo dahil protektado siya ng malalaking abogado. Pero nakakuha ko ng birth certificate mula sa isang maliit na klinika sa Laguna. Mabilis na binuksan ni Felix ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Name of child, Alponce Juan Lagdameo. Date of birth, eksaktong 7 buwan matapos umalis sa Alodia. Father, unknown. Napaupo si Felix. 7 buwan. Ibig sabihin, buntis na si Alodia noong gabing itinaboy niya ito. Ang gabing sinabihan niya itong umalis dahil buntis si Bettina. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Itinaboy niya ang sarili niyang anak para sa isang kasinungalingan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Inilabas ni Ben ang isa pang papel. At tungkol naman kay Bettina, sir. Ito ang DNA test result na nakuha ko mula sa basurahan ng ospital kung saan nagpapacheck up si Enzo. Noong nakaraang buwan, hindi po kayo ang ama ni Enzo. Parang gumuho ang mundo ni Felix. Ang batang akala niya ay kanyang tagapagmana. Ang batang dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ni Alodia ay hindi pala sa kanya. Sino? Sinong ama? Garalgal na tanong ni Felix. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Enrico Galvez, sir. Matagal na silang may relasyon ni Bettina bago pa man kayo ikasal. Isang malakas na sigaw ng galit at paitang kumawala sa dibdib ni Felix. Hinampas niya ang mesa. Naglipara ng mga gamit. Ang lahat ng pinakawalan niya ay isang malaking panloloko. Ang babaeng itinaboy niya ang tanging tapat sa kanya at ang babaeng pinatira niya sa kanyang mansyon ang siyang sumasaksak sa kanyang likuran. Alodia, anong nagawa ko? Hikbi ni Felix habang yakap ang birth certificate ni Alponce Juan. Sa labas ng pinto, nakikinig si Bettina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Alam na ni Felix ang lahat. Kailangan niyang kumilos bago pa siya mailabas ng mansyon ng walang dala. Ang hangin sa loob ng opisina ni Felix ay tila naging lason. Hawak pa rin niya ang DNA test ni Enzo at ang birth certificate ni Alponce Juan. Ang bawat segundo at katahimikan ay dinudurog ang kanyang pagkatao. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang apoy. Ito ay isang nagniningas na impyerno. Bettina! Ang sigaw ni Felix ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, sapat na para manginig ang katulong sa kusina. Padabog na bumukas ang pinto. Pumasok si Bettina. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapandinlang na ganda. Felix, ano ba yung pagsigaw mo? Natutulog ang bata. Anak ko ba talaga siya, Bettina? Malamig na tanong ni Felix. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Napatigil si Bettina. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, wag mo na akong lokohin. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa mesa nang
ilabas ni Felix ang DNA results. Hindi ako ang ama, Bettina. Hindi ako ang tangang ama na akala mo ay habang buhay mo mapapaikot. Namutla si Bettina, ang katusuhan sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot. Felix, makinig ka. Nagkakamali ang test na yan. At ang pondo ng kumpanya. Ang mga ghost accounts na idinedirekta nyo ni Enrico Galvez? Lumapit si Felix sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Ginamit nyo ako. Ginamit nyo ang pangarap ko na magkaroon ng pamilya para lang nakawan ako? Ang pagpasok ng tunay na kalaban. Masyado ka kasing naging kampante, Felix. Isang tinig ang nanggaling sa pento. Nakatayo doon sa Enrico. May hawak na baril at nakangisi na mapait. Agad na tumakbo si Bettina sa likuran nito. Enrico, alam na niya. Kailangan na nating umalis. Tarantang sigaw ni Bettina. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi na makakapagsalita si Felix pagkatapos nito. Wika ni Enrico habang dahan-dahang itinututok ang baril sa dibdib ni Felix. Alam mo, Felix, bilib din ako sa'yo. Itinapon mo ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa'yo para sa isang ahas? Napakadali mong linlangin. Hayop ka, Enrico. Akmang susugod si Felix nang biglang tumunog ang alarm sa labas ng mansyon. Ang pagsalakay ng mga otoridad. Police, do not move! Ang bintana ng opisina ay nabasag at pumasok ang mga smoke grenades. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig ni Felix sa wireless speaker ng system ng bahay. Hindi ko hinayaang manakaw niyo ang kumpanya ko para lang gastusin niyo sa kulungan. Boses iyon ni Alodia. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Alodia kasama ang kanyang abogado. Ang mga National Bureau of Investigation, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa LL Enterprises para ilantad ang lahat ng bank fraud ni Bettina at Enrico. Hindi lang siya nagpayaman. Nag-ipon siya ng mga bala para sa sandaling ito. Alodia! Sigaw ni Felix sa gitna ng usok. Huli na ang lahat, Felix. Bulong ni Alodia mula sa labas habang pinapanood ang pagposas ng mga pulis kay Enrico at ang pag-iyak ni Bettina na kinaladkad palabas. Nang humupa ang usok, naiwang mag-isa si Felix sa loob ng kanyang nawasak na opisina. Duguan ang kanyang kamay mula sa nabasag na baso, ngunit mas sugatan ang kanyang puso. Nakita niya si Alodia na naglalakad palayo. Hindi man lang siya nilingon. Doon, sa gitna ng kanyang pagkatalo, napagtanto ni Felix ang pinakamasakit na katotohanan. Nakuha nga niya ang kanyang kumpanya pabalik sa tulong ng merger ni Alodia, ngunit tuluyan na niyang naiwala ang pamilyang dapat ay sa kanya. Alodia, ang anak natin. Hikbi niya habang nakaluhod sa sahig, ngunit ang tangon sumagot sa kanya ay ang tunog ng sirena ng pulis at ang katahimikan ng isang buhay na wala ng saysay. Isang linggo matapos ang madugong gabi sa mansyon, ang balita tungkol sa pag-aresto kina Bettina at Enrico ay naging laban ng lahat ng pahayagan. Ngunit para kay Felix, ang ingay ng mundo ay walang saysay. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Alodia noong gabing itinaboy niya ito. Bit-bit ang isang asong na teddy bear at ang lahat ng katapangan na natitira sa kanya. Nagtungo si Felix sa opisina ng Lagdameo Prime Holdings. Sir, wala po kayong appointment. Harang ng sekretaryang si Mika. Sabihin mo sa kanya, nandito ang ama ng anak niya kahit 5 minuto lang. Pakiusap ni Felix, ang dati niyang mapangmataas at tindig ay napalitan ng isang lalaking tila pasan ng buong mundo. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Alodia suot ang isang itim na power suit. Ang kanyang presensya ay nakakahilo sa ganda, ngunit ang kanyang mga mata ay parang pader na hindi matitibag. Papasukin mo siya, Mika. Utos ni Alodia. Pagkasara ng pinto, hindi na nakapaghintay si Felix. Direkta siyang lumuhod sa harap ni Alodia. Alodia, patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Alam ko nang si AJ ay anak ko. Alam ko nang niloko ako ni Bettina. Garalgal ang kanyang boses. Hayaan mo lang ako makita ang anak ko. Hayaan mo akong bumawi. Tiningnan siya ni Alodia mula ulo hanggang paa. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging pagkamuhi na hinaluan ng pagkapagod. Tumayo ka dyan, Felix. Nakakahiya ka. Malamig niyang wika. Nalaman mo ang katotohanan dahil nabigo ka. Kung naging patagumpay ang plano ni Bettina, iisipin mo pa rin ba kami? Kung hindi ba naging baog ang pangarap mo sa kanila? Hahanapin mo ba kami ng anak mo? Hindi totoo yan. Araw-araw kitang naaalala. Sinungaling. Sigaw ni Alodia. Naalala mo ako dahil wala ka na matakbuhan? Gusto mo makita sa ADA? Paano? Para ano? Para punan ang pagkukulang mo sa sarili mo? Noong kailangan kita,
Noong kailangan ng batang ito ang ama niya habang naghihingalo ako sa ospital sa Laguna. Nasaan ka? Nandoon ka. Masayang pinaghahandaan ng kasal mo sa isang babae. Alodia, please. Kahit sandali lang. Gusto ko lang siyang mayakap. Hikbi ni Felix. Lumapit si Alodia at yumuko para tapatan ang mukha ni Felix. Ang anak ko ay lumaking naniniwala na ang kanyang ama ay isang bituin sa langit. Isang magandang alaala na hindi nananakit. Hindi ko hahayaang masira ang imaheng iyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isang lalaking itinapon siya bago pa man siya isilang. Wala ka ng puwang sa buhay namin, Felix. Nakuha mo na ang kumpanya, di ba? Ibinigay ko na sa iyo ang merger. Yun naman ang mahalaga sa iyo, di ba? Ang yaman at kapangyarihan ng mga Del Fuego. Sa'yo na lahat yan. Pero ang anak ko, hindi mo siya mahahawakan. Alodia, parang awa mo na. Mika, escort Mr. Del Fuego out and make sure he never gets past the lobby again. Utos ni Alodia bago siya tuluyang pumasok sa kanyang private lounge. Naiwang nakaluhod si Felix sa malalim na sahig. Ang asul na teddy bear ay nahulog mula sa kanyang kamay, isang simbolo ng huling pagkakataon na tuluyan na naglaho. Sa loob ng silid, napasandal si Alodia sa pinto. Doon, muli siyang umiyak, hindi dahil sa mahal pa niya si Felix, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan na kahit gaano siya kayaman, ngayon ang sugat na nakaraan ay palaging nag-iiwan ng pilat. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa loob ng kulungan, si Enrico ay may huling baraha pa. Isang tawag ang ginawa niya sa kanyang mga tauhan sa labas. Kunin niyo ang bata. Kung hindi mapapasa akin ang yaman, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila. Isang maaliwalas na hapon sa preschool ni AJ. Katatapos lang ng klase at masaya naghihintay ang bata sa kanyang sundo. Ngunit sa halip na ang pamilyar na mukha ni Mika o ang security team ni Alodia ang dumating, isang itim na van ang huminto sa tapat ng gate. Alfonso Juan, pinapasundo ka na ng mami mo. May emergency daw sa opisina. Wika ng isang lalaking nakamaskara. Dahil sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ina, sumama ang bata na walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam. Iyon na ang simula ng isang bamungot. Nasa gitna ng isang mahalagang board meeting sa Alodia nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, muntik na siyang himatayin sa nakita. Si AJ, nakatali sa isang silya. Umiiyak, at sa likuran niya ay ang pamilya na boses ni Enrico. Kahit nasa loob ito ng kulungan, ang kanyang mga galamay sa labas ay buhay na buhay. Masyado ka naging kampante, Alodia. Boses ni Enrico ang narinig mula sa isang tauhan niya. Gusto mo makitang buo pa ang anak mo? Ibigay mo sa akin ang lahat ng shares ng Del Fuego Shipping at Lagdam Mayo Prime. At sabihan mo si Felix na iatras ang lahat ng kaso laban sa akin. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Hayop ka! Sigaw ni Alodia. Ang kanyang boses ay puno ng pigati na narinig hanggang sa labas ng boardroom. Sa labas ng gusali, nandoon pa rin si Felix. Tila isang basang sisiw na hindi makaalis. Nang marinig niya ang sigaw ni Alodia, mabilis siyang tumakbo papasok. Nilampasan ang mga guards hanggang sa marating ang opisina ng dating asawa. Alodia, ano nangyari? Sa takot at desperasyon, wala nang nagawa sa Alodia kundi ipakita ang video kay Felix. Kinuha nila si AJ, Felix. Kinuha ni Enrico ang anak natin. Ang dating nangihinang Felix ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Hindi nila makukuha ang anak ko. Hinding-hindi. Anong gagawin natin? Tatawag ako ng pulis. Wag. Papatay nila ang bata kapag nakakita sila ng patrol. Pigil ni Felix. Alam ko kung saan ang hideout ni Enrico. Iyon ang lumang bodega sa pier na hindi na ginagamit. Alodia, kailangan mo magtiwala sa akin ngayon. Kahit ngayon lang. Tiningnan ni Alodia si Felix. Nakita niya ang katapatan at ang tapang na dati niyang minahal. Sa gitna ng panganib, isinantabi muna nila ang puot. Sakay na mabilis na sasakyan ni Felix. Tinahak nila ang madilim na bahagi ng port area. Habang nagmamaneho, hawak ni Felix ang kamay ni Alodia. Pangako, Alodia, ililigtas natin si ADA. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya gaya ng pagpapabaya ko sa inyo noon. Felix, kung may mangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hikbi ni Alodia. Nang marating nila ang bodega, sinalubong sila ng tatlong armadong lalaki. Hindi nagkatabili si Felix. Inilabas niya ang kanyang baril na matagal na niyang itinatago para sa proteksyon. Alodia, manatili ka sa likod ko. Utos ni Felix. Isang palitan ng putok ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila si AJ sa dulo ng bodega. Ngunit bago pa sila makalapit, isang tauhan ni Enrico ang naglabas ng granada. Walang lalapit.
Sabay-sabay tayong sasabog dito. Nalaki ang mga mata ni Alodia. Ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang hibla na buhok. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang kailangan gawin ni Felix. Isang sakripisyo na magpapatunay kung siya nga ba ay karapat-dapat na tawaging ama. Ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa amoy ng pulbura sa loob ng abandonadong bodega. Nakatutok ang baril ng tauhan ni Enrico kay AJ, habang ang kabilang kamay nito ay nanginginig na nakahawak sa pinang isang granada. Felix, bitawan mo ang baril mo, sigaw ng lalaki. Isang maling galaw, sasabog tayong lahat dito. Huwag mong saktan ng bata, wala siyang kinalaman dito, sigaw ni Alodia. Pilit na kumakawala sa hawak ni Felix upang sugurin ang anak. Dahan-dahang ibinaba ni Felix ang kanyang armas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay AJ na ngayon ay nanginginig sa takot. Sige, ako na lang ang kunin niyo, mahinawang sabi ni Felix. Bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses. Ako ang kailangan ni Enrico, di ba? Ako ang sumira sa mga plano niya. Pakawalan niyo ang bata at ang babae. Ako ang isama niyo. Felix, hindi. Pigil ni Alodia. Alodia, makinig ka. Tumingon si Felix sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-ibig. Hayaan mo akong gawin ito. Ito lang ang tanging paraan para mabura ko ang lahat ng pagkakamali ko sa inyo. Alagaan mo ang anak natin. Sa isang iglap, habang nagpapalitan ng salita, sumugod ang isa pang tauhan ni Enrico mula sa gilid. Putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Tumalsik ang dugo sa semento. Ngunit hindi si AJ ang natamaan. Ginamit ni Felix ang sariling katawan bilang pananggalang ng paputokan ng tauhan ng bata. Napaluhod si Felix. Sapo ang kanyang balikat na duguan, ngunit hindi siya tumigil. Sinunggaban niya ang lalaking may hawak ng granada bago pa nito mabitawan ng pin. Alodia, takbo! Ilabas mo si AJ dito! Sigaw ni Felix habang nakikipagbuno sa kidnapper. Mabilis na kinalaga ni Alodia si AJ at binuhat ang anak palabas. Sa paglingon niya, nakita niya si Felix na pilit na itinatapon ng granada sa isang bakanting container van bago ito sumabog. Boom! Ang lakas ng pagsabog ay nagpatalsik kay Felix. Gumuho ang ilang bahagi ng bodega. Felix! Sigaw ni Alodia. Binalot na mga kapal na usok ang paligid. Patakbong bumalik si Alodia sa loob ng gumuguhong bodega matapos masigurong ligtas si AJ sa labas. Nakita niyang si Felix nakadaba sa gitna ng mga debris, duguan at halos hindi na humihinga. Felix, gumising ka. Huwag mo kaming iwan, hekbi ni Alodia habang pilit na iniaangat ang ulo ng dating asawa. Dahan-dahang idinilat ni Felix ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na makita ang mukha ni Alodia. Ligtas ba ang anak natin? Oo, Felix, ligtas siya dahil sa'yo. Kaya pakiusap, lumaban ka. Pagmamakaawa ni Alodia, ang galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng 3 taon ay tila naglaho. Napalitan ng takot na baka tuluyan na niyang mawala ang lalaking ito. Ngayong napatunayan na nito ang kanyang halaga. Patawad, Alodia. Mahal na mahal ko kayo. Pulong ni Felix bago tuluyang nawalan ng malay. Felix! Felix! Ang tunog ng papalapit na ambulansya at mga pulis ang naging huling musika sa madilim na gabing iyon. Habang yakap-yakap ni Alodia ang walang malay na katawan ni Felix, alam niyang ang gabing ito ang magpapasaya. Kung mayroon pa nga bang puwang ang bukas para sa kanilang dalawa. 3 linggo ang lumipas matapos ang madugong gabi sa Pier. Ang puting pader ng ospital ay tila naging saksi sa bawat dasal at luhang ibinuhos ni Alodia. Sa labas, ang mundo ay nagpatuloy. Sina Bettina at Enrico ay tuluyan ng nabulok sa kulungan dahil sa mga kasong kidnapping, frustrated murder at plunder. Dahan-dahang iminulat ni Felix ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana at ang amoy ng sariwang bulaklak. Ngunit ang pinakamahalagang tanawin ay ang babae na nakasandal sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulog. Alodia? Mahinang tawag ni Felix. Ang kanyang boses ay paus pa rin. Nagising si Alodia. Agad siyang tumayo at tinawakan ang kamay ni Felix. Huwag ka munang malikot, Felix. Sariwa pa mga tahi mo. Nasaan si AJ? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bumukas ang pinto at pumasok ang maliit na batang lalaki. Bitbit ang isang guhit na papel. Lumapit ito sa kama at tinignan si Felix ng may pagtataka at kuryosidad. Mommy, is he the brave star? Tanong ni AJ. Napaiyak si Alodia habang tumatango. Yes, baby. He is the man who saved you. He is your daddy. Nanginig ang labi ni Felix. Inabot niya ang kamay ng anak. Patawarin mo ko, anak.
Dahil ngayon nang dumating si Daddy, patawarin mo ako. Yumakap ang bata kay Felix, isang yakap na tila nagtugtong sa pusong matagal nang nagkahiwalay. Isang buwan matapos lumabas ng ospital si Felix, nagkita sila ni Alodia sa hardin ng lumang bahay ng kanyang lola sa Laguna. Doon kung saan nagsimula ang pagbangon ni Alodia. Handa na ang mga papeles para sa pinal na merger, Alodia. Wika ni Felix habang iniabot ang folder at kasama niyan, inilipat ko na ang 50% ng personal asset ko sa pangalan ni EJ. Gusto ko makasiguro na kahit anong mangyayari sa akin, secured ang kinabukasan niya. Salamat, Felix. Tipid na sagot ni Alodia. Alodia, huminto si Felix at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Alam kong hindi sapat ang isang sakripisyo para mabura ang 3 taong pait. Hindi ako humihiling na tanggapin mo ko agad bilang asawa, pero sana hayaan mo ako maging ama sa anak natin. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na ang Felix na humarap sa Granada ay ang Felix na pagsisilbihan ka habang buhay. Tumingin si Alodia sa malayo, sa kanyang anak na masaya naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Noong gabing itinaboy mo ako, Felix, akala ko ay wala na akong dahilan para magmahal muli. Pero itinuro sa akin ni EJ ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa paghilom. Humarap siya kay Felix. Hindi ko maibabalik ang nakaraan. Pero pwede nating subukan bumuo ng bagong kwento. Hindi bilang Felix at Alodia, na puno ng lason, kundi bilang mga magulang ni AJ. At pakabalang araw, bilang 2 taong muling natutong magtiwala. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Felix. Hindi man ito ang happily ever after, na agad-agad. Ito ay isang pagkakataon. Isang pintong muling bumukas. Sa gitna ng isang marangyang pagtitipon, makalipas ang 1 taon, agaw at tensyon ang mag-asawang Del Fuego. Si Alodia ang reyna ng negosyo, at si Felix ang lalaking bumangon mula sa sariling abo. Hawak-hawak nila ang kamay ng kanilang anak na si AJ. Wala na ang mga kontrabida. Wala na ang mga lihim. Ang natira na lamang ay ang katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung gaano kayo katagal nagsama, kundi sa kung paano kayo muling nagtagpo matapos ang libo-libong bagyo. I love you, Alodia. Bulong ni Felix habang nagsasayaw sila sa gitna ng hall. I know. Sagot ni Alodia sabay sandal ng ulo sa balikat nito. And this time, Felix, make sure you never let go. 5 taon na lumipas mula nang muling mabuo ang kanilang pamilya. Hindi naging padali ang bawat hakbang. Dumaan sila sa maraming counseling, mahabang pag-uusap sa gabi, at pagbuo muli ng tiwalang dati ay durog na durog. Ngunit ngayong hapon, sa dalampasigan ng kanilang pribadong resort sa Batangas, tanging tawanan lamang ang naririnig. Daddy, look, I found a blue shell. Sigaw ng 8 taong gulang na si AJ. Ang buhok nito ay basa ng tubig dagat, at ang balat ay kulay kape dahil sa sikat ng araw. Lumapit si Felix sa anak at binuhat ito. That's beautiful, AJ. Just like the stars Mommy used to tell you about, right? Yes, but I like it here better because you're here and Mommy is here. Masayang sagot ng bata bago muling tumakbo patungo sa dalampasigan. Lumapit si Felix kay Alodia na nakaupo sa isang sun lounger. Pinapanood ang mag-ama. Mas lalong gumanda sa Alodia sa paglipas ng panahon. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pait na dati ay nakakubli doon. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Felix nang iniaabot ang isang baso ng preskong juice sa asawa. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na narating natin. Sagot ni Alodia. Hinawakan niya ang kamay ni Felix at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng lahat ng gulo ni Bettina at Enrico, magkakaroon tayo ng ganito katahimik na hapon? Umupo si Felix sa tabi niya at tinalikan ang kanya noo. I spent 3 years destroying my life. And 5 years trying to rebuild it with you. Every single second of the struggle was worth it, Alodia. Speaking of new beginnings, wika ni Alodia. May kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Felix. Kumunot na noon ni Felix. Anniversary ba natin? Akala ko sa susunod na buwan pa. Buksan mo na lang. Nakangiting sabi ni Alodia. Dahan-dahang binuksan ni Felix ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na pares na puting sapatos para sa sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Felix at tila tumigil ang kanyang paghinga. Alodia, are you? 2 months. Bulong ni Alodia habang tumutulo ang luha ng kagalakan. This time, Felix, you'll be there for the first ultrasound. You'll be there for the first kick. And you'll be there when our second child opens their eyes for the first time. Hindi nakapagsalita si Felix. Niyakap niya ng mahigpit si Alodia. Ang kanyang mga hikbi ng pasasalamat ay nabaon
sa balikat ng kanyang asawa. Ito ang katarungang matagal na niyang hinahanap, ang pagkakataong maging ama mula sa unang araw. Nang lumubog ang araw at naging kulay kahel ang langit, magkahawak kamay ang tatlo. At ang paparating na pang-apat, habang naglalakad sa tabing dagat. Alodia, tawag ni Felix habang nakatingin sa malawak na karagatan. Noong itinaboy kita noon, sabi ko wala na akong pakailam sa kapalaran mo. Ngayon, sumusumpa ako. Ang kapalaran mo ay kapalaran ko rin. Hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa sa ulan. Ngumiti si Alodia at sumandal sa balikat ni Felix. I know, Felix. Dahil sa dulo ng lahat ng twist at kontrabida sa buhay natin, ikaw pa rin ang pinipili kong makasama sa huling kabanata. At sa ilalim ng unang bituin na lumitaw sa langit, ang pamilya Del Fuego ay tuluyan na naghilom. Isang kwentong nagsimula sa poot, ngunit nagtapos sa isang pag-ibig na mas matatag pa sa kahit anong unos. Dito na nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ni na Alodia at Felix. Isang kwentong nagpakita sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa tamis ng pagsasama, kundi sa tibay ng puso sa gitna ng mga pagsubok at pagkakamali. Natutunan natin kay Alodia na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakabilis lumaban, kundi sa kung paano mo muling bubuin ang iyong sarili matapos kang durugin ng tadhana. At kay Felix, nakita natin ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sa salita, kundi sa kahandaang isakripisyo ang lahat para sa mga taong mahalaga. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata, sa bawat iyak, at sa bawat twist ng ating kwento, maraming salamat. Ang inyong suporta ang nabibigay buhay sa bawat karakter na ating ibinibida. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa susunod nating mga kwentong puno ng aral at emosyon. I-comment nyo na rin ang inyong mga saloobin. Karapat-dapat nga ba ang bagong simula ni na Alodia at Felix? Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, ako ang inyong storyteller. Lagi nagpapaalala na sa bawat dulo ng isang masakit na kabanata, may naghihintay na mas magandang panimula. Hanggang sa muli.